Hi guys! Hello everyone! Sawadi katukon! So yung friend ko is nag-screenshot siya. Nag-send siya sa akin na parang basha ba? Pang basha akin na sinabi niya doon sa comment na ano daw, palagi ko lang daw sinasabi yung positive, wala daw mga negative. Dai! Hindi mo tinignan lahat ng videos ko. May negative din ako na mga inans na sinagutan. Yung disadvantage, ganyan. Tapos, may nagsabi na, ano daw, proud daw ako na tourist visa daw ako pumasok. Alam nga naman na sabihin ko na nag-under agency ako or na-hire ako from Pinas pa na, tapos nakapasok talan, tourist visa naman talaga ako pumasok. Tapos yung feeling na sinabi niya na tourist visa ako pumasok, tourist visa din siya pumasok. Tapos yung isa, sabi niya is, binlock na niya ako kasi di niya daw gusto yung mga content ko. Go! I-block mo ako, go! Walang problema sa akin yan. Sa mga taong hindi gusto yung content ko or videos ko, go! I-block nyo lang ako. Walang problema sa akin yan. Go lang. Choice nyo yan. Gusto nyo yan. Tapos yung mga tao rin na ayaw manood sa videos ko, skip nyo lang or i-block nyo lang ako. Yun lang. That's it. Period. Tapos na para wala maraming drama sa buhay ba? Para walang drama sa buhay. Tapos ito ha. Sige. Let's start again. Again and again. Palagi kong sinasabi ito sa TikTok live ko or dun sa naunang videos ko na sinabi ko kung anong mga disadvantage, ganyan. Sasabihin natin kung ano ang mga pros and cons, disadvantages and advantages, negative and positive, tapos bad side and good side. Okay, go. Sabihin natin na. Let's start. Let's start now. Mostly naman talaga sa mga Pinoy is pumasok talaga dito na tourist visa sa Thailand kasi yan yung pinakamadali at easy talaga. Tapos, hindi naman sila magtuturist visa habang buhay dito. Siyempre, pagkapasok sa tourist visa, nung nakahanap na ng school, dito na mag-change ng visa from tourist visa to working visa, mag-process na ng working visa, work permit. Siyempre, para hindi maging illegal, para maging legal talaga dito sa Thailand. Magturo, kailangan mag-process mo ng working visa at non-visa pag nakahanap ka na ng school. Start sa immigration pag nag-tourist visa ka. Siyempre, it's either ma-offload ka or hindi ma-offload or makakapasok ka, pasok or hindi. Swerte or malas talaga ang resulta. Unang-una, pag nag-tourist visa ka sa immigration, swerte at malas talaga yan. Siyempre, kailangan ihanda mo rin ang sarili mo na hindi ka talaga, pwede kang ma-offload or hindi ka maka-offload. Kailangan i-accept mo sa sarili mo na dalawa lang talaga ang pwede mong, magiging resulta. Like, offload or hindi, pasok or hindi, papayagan or hindi, approve or hindi approve. Tapos, pag nakapasok ka, example, na-approve ka, nakapasok ka na dito sa Thailand, syempre, yun nga, hindi naman, unang abot mo lang dito sa Thailand, is natanggap ka na agad. Hindi ganyan, syempre, maghahanap ka talaga ng, magtsatsaga ka talagang maghanap ng school, walk-in, online, kasi mostly sa schools dito sa Thailand, is gusto nila na nandito na yung teacher ba sa Thailand. Kaya, kailangan mag-walk-in online. Dahil kahit ako, hindi ganun din kadali na naghanap ako nakahanap ako ng school. Siyempre, ang dami kong in-apply na schools din, nag-walk-in, online. Siyempre, may hindi natanggap, negative yung result, yung ganyan, decline, ganyan. Or nung kahit nag-walk-in ako, nag-demo na ako, na-interview na, hindi rin natanggap. Siyempre, ganyan talaga dahil lalaban ka, lalaban ka talaga sa pag-apply. At ito din ito rin ang naalala ko. Yung sabi nila na temporary teaching license. Kahit ako is temporary teaching license pa ang ginagamit ko. Kasi yung sa Thailand, may ibibigay sila sa'yo na 3 temporary teaching license, pero yung isang temporary is 2 years yan. Tapos yung pangalawa, 2 years pa rin. Yung pangatlo, 2 years din. So, total 6 years.
So, may temporary teaching license. Kahit ako temporary teaching license pa rin. And kapag eduk ka, kung eduk graduate ka, so pwede kang after 6 years, pwede kang makapag-process ng 5 years teaching license, 5 years permanent teaching license at yung term sa KRUSA pa. Nag-process na rin ako, pero hindi ko pa nabigay kasi kailangan ko pa yung another document from school ko, hindi pa nakarating dito sa Thailand, kaya hinihintay ko na lang. And, sa mga hindi eduk grad is, kung natapos mo na yung 6 years, before matapos yung 6 years, is kailangan mong mag-process kailangan mong mag-module or module. Kahit si Teacher Maria is nag-module na siya this year, nag-module na siya. Nag-start siya yung July until September. Tapos yun nga, yan yung style sa temporary teaching license. Tapos yung working visa at working permit is like 5,000 baht siya. And it's either lalabas ka, pupunta ka ng Lao para mag-process ng NANB, kailangan mo ng documents from school, tapos documents mo na dadalhin mo sa Lao para makaprocess ng NANB. Kasi kailangan talaga yun. Tapos may ibang schools na hindi na muna kailangan pumunta ng Lao, like sa Laksi lang ata, sa Laksi or Changmata na, I'm not sure. Kasi ako naglaw ako. Tapos yung iba is nag-Laksi or Changmata na. I'm not sure kung anong saan doon. Hindi na sila pumunta ng Lao. Dito lang sila sa Thailand nag-process or sa local immigration sila nag-process para sa NANB nila. No need na sila pumunta ng Lao. Yan din yun. Tapos yun nga sinasabi ko rin, kailangan nyo rin magdala ng pera talaga na bala talaga yung may dala talaga kayong pera. Kaya nga sinasabi ko like 60k pesos up, kailangan nyo yan para at least handa ka, may bala ka, ganyan. Para sa apartment, para sa pag-process ng documents mo, NANB, working visa, work permit. Tapos yung apartment accommodation, transportation mo, food allowance. Syempre, kailangan mo rin yun. And of course, ano pa ba? Syempre din, sa pag-start, kailangan talaga mong maggastos sa start kasi yung mga visa, yung food allowance, apartment, sa starting lang yan. Pero after nun is, pag tapos na lahat, okay na lahat, nakaprocess ka na ng working visa, working permit, yung apartment mo, ganyan, wala na, okay na. Kasi tumatanggap ka man ng sweldo, salary, every month. Kahit nga ako is nagkautang-utang talaga din ako nung unang year ko dito. Like, nagkautang-utang, marami kong hiniraman, or ganyan, nagkautang-utang kasi kulang yung kulang yung pera na dinala ko. Tapos, nag-transfer kasi ako ng school, second school ko dito sa Kanchanaburi. So, Panburi ako nung una, tapos nag-Kanchanaburi ako. Siyempre, kailangan ko na ulit, back to start na naman, i-process yung mga papers. Pumunta naman ako ng Lao, 2 times talaga ako nagpunta ng Lao para sa NANB ko kasi kailangan i-change kasi bagong employer, bagong school, ganyan, working visa, lahat. So, ganyan, need talaga na may dala kang pera. Tapos, sinasabi nila na mahirap na daw dito sa Thailand, pahirapan na daw dito sa Thailand, or maliit ang sahod sa Thailand. I'm not sure about that kasi yung friend ko last April pumasok dito is after 1 week or 2 weeks lang nakapasok siya ng school. Like, marami siyang in-applyan online din, tapos may agency din siya, natanggap din siya sa agency, yung agency may binigay din sa kanya na school, pero mas pinili niya yung direct hire talaga siya, tapos malaki din ang offer. So Panburi din siya, tapos malaki ang offer. Tapos yung friends niya, pumasok like June, nag-chat na may friends na siya sa June, nakapasok like June 20 or June 24 or June 16. Tapos sabi ko, I'm not sure kasi hindi siya hiring season na, tapos June na, nag-start na yung klase, May, baka pahirapan yan. Sabi ko, ipatry lang pa walk-in or online, baka meron. Tapos, yun nga, natanggap pa rin yung friends niya, like, sa Ratchaburi, direct ata yung isa, tapos yung isa ay under agency, I'm not sure. Natanggap pa rin yung dalawa. Kahit June na siya, bakit June na. Kaya nga sinasabi ko, timingan lang talaga yan, or pasurtihan lang talaga yan, like, timing lang sa buhay. Like, kung na-timingan mo na kahit hindi hiring season, pumunta ka dito, like, pumunta ka ng June, July, August, tapos hindi hiring season, tapos may ibang schools na need talaga ng Pinoy teacher or need lang teacher. Kung na-timingan, pumunta ka, tapos natanggap ka, swerte, sobrang swerte mo. Tapos,
kahit pumunta ka dito, example din, pumunta ka dito, hiring season. Tapos pagpunta mo dito, is wala nang school na nagtanggap sa'yo kasi it's either puno na ang school or may nauna ng mga Pinoy sa'yo or wala nang ibang school na nag-hiring, limited lang ang school na nag-hiring ng season na yan. Tapos pangalawa, baka hindi nagustuhan ng school yung demo mo or yung interview mo, sa pagsagot sa interview mo. Tapos, yung mga factors na baka yan yung dahilan bakit wala ng school or hindi ka natanggap ng school or nahirapan ka. Tapos, baka din hindi sa Thailand yung swerte mo or baka sa ibang country, sa Taiwan, Japan, Korea, or New Zealand, Australia. May mga instances din na ganyan or baka sa Pinas talaga yung swerte mo. Tapos napansin ko lang sa ibang mga negatibong Pinoy talaga na parang ayaw gustong may bagong Pinoy na makapasok dito sa Thailand. Kasi observe ko sa kanila, natatakot sila na baka yung bagong Pinoy na nakapasok is mas maganda yung offer sa kanila kahit bago lang sila dito sa Thailand, tapos malaki yung offer, tapos sila kahit matagal na sa Thailand, maliit ang offer pa rin. Like, may mga example na ganyan, like, yung bagong Pinoy, kahit bago lang, nakakita siya ng school na 25,000 baht, 30,000 baht, tapos siya, matagal na siya sa school niya, 20,000 baht pa rin siya, or 22,000 baht pa, or 24, maliit pa ang offer sa kanya, kasi ganyan lang. Tapos yung iba ring Pinoy parang takot na makompetensyahan ba? Kasi may ibang mga Pinoy na pumasok talaga, magaling talaga sa pag-demo, sa interview, bongga talaga, as in bonggacious talaga ang pagka-demo at interview, pag English na, ganyan, paka-paka talaga. Tapos mas magaling siya kaysa kahit sa Pinoy na matagal na dito sa Thailand. Tapos, example, nagkasabay sila mag-apply sa school na yan. Tapos mas natanggap yung bagong Pinoy kasi mas magaling yung demo at interview. Tapos siya, kahit matagal na sa Thailand, hindi natanggap. May mga ganyan na example Kaya feeling ko yan yung kinakatakutan nila na ayaw malamangan. Ganyan ba? Parang ayaw malamangan. Tapos parang takot sila na maliit pa ang offer nila. Tapos yung mga bagong Pinoy, malaking offer ang natatanggap yung iba. Nasortehan yung ibang Pinoy na malaki ang offer. Ganyan. Or yung iba, maliit lang yung teaching periods, ganyan. Kasi kung may ibang Pinoy nakapasok, syempre, kompetensya yan sa demo at interview, paghanap ng mga schools, ganyan. Ang style kasi ng ibang mga Pinoy, palipat-lipat lang, mapalipat-lipat. Like, gusto lang experience ng 1 year dyan sa school na yan, tapos pag nagustuhan niya yung sweldo, teaching loads, hindi siya maglilipat. Pero pag hindi niya nagustuhan, maglilipat siya, hanap siya ng ibang school na malaking offer. Ganyan, malaking offer, malaking sweldo. Yan talaga mostly. Malaking sweldo ang hinahanap ng ibang mga Pinoy. Kahit ako, mostly sa mga Pinoy, ganyan talaga yung malaking offer. So, syempre, kung may bagong Pinoy, dagdag kompetensya yun sa paghanap ng school or ganyan, malaking offer. Tapos, hindi mo naman hawak yung buong Thailand ba? Like, hindi mo talaga hawak yung buong Thailand para ikaw mismo magsasabi na, hindi hiring or walang hiring, ganyan. Hindi mo alam yung lahat ng mga provinces ng school dito. Like, baka may iba, may hiring, may need, kahit hindi hiring season, need ng teacher, ganyan. Like, hindi ka talaga makakapagsabi na walang hiring, mahirap ang ibang school, pasukan, ganyan. Or maliit ang offer, kasi hindi mo naman hawak yung lahat ng school para malaman mo na maliit lang ang offer, ganyan, malaki ba ang offer. Kaya nga sinasabi ko na let them experience ba na sila ang makaparealize sa sarili nila or sila ang mag-assess sa sarili nila na labanan talaga sa online, walk-in application, sila makapag-assess kung naging swerte ba sila dito or naging malas ba. Kasi may ibang mga Pinoy na nag-for good na dito sa Thailand, tapos yung iba is umuwi sa Pinas, nag-for good na sa Pinas kasi na okay na sila sa teaching experience dito sa Thailand. Gusto lang gamitin yung spams na. Tapos yung iba is lang for experience dito sa Thailand. Tapos maglipat sa Taiwan, Japan, Australia, New Zealand. Kasi mas madali kasi sa Thailand, di ba? Pag gusto pang Pinas to Thailand, mas madali makapasok dito sa Thailand kaysa sa ibang countries talaga. Kaya yun yung totoo Mas madali yung Thailand pasukan kontra sa ibang countries. Kasi at least pag nandito sa Thailand, pag na-apply ka sa ibang countries like Taiwan, may work permit kang ikapapakita, ganyan, kompleto ka sa documents, may teaching experience,
Ganyan, kaya yan yung pinakamadali eh. Tapos, feeling ko rin is, mahirap na talaga rin sa Pinas, lalo na ngayon na may bago ng 20% tax ba yan, ganyan. Ang dami ng issue ngayon sa Pilipinas na sobrang hirap na talaga. Tapos, alam naman natin, di ba, talaga na ang hirap sa Pinas, pag teacher ka, like gusto mong makapasok sa public school or sa DepEd, ang hirap makapasok, ganyan. Like, kahit LPT ka na, gusto mong magpa-ranking item, ang hirap makapasok. Tapos, pag gusto mong pumasok sa private school, sobrang baba ng offer, like 10,000 pesos lang, 8,000 pesos, 11,000 pesos, or 15,000 pesos, or sobrang liit lang talaga ng offer pag private school. Tapos, ang daming workloads, daming trabaho, daming paperworks. Kaya kung ako lang mas gusto ko na ma-experience nila yung life dito sa Thailand. Like, sila yung maka-assess ba or sila yung maka-realize sa sarili na kung naging swerte ba, ganyan. Or malas ba or good ba yung experience nila or hindi. Like, ganyan. It's like, pwede naman nila itong gawing starting point, teaching experience, for spams, or kahit maglipat sa ibang country, mag-cross country or countryside, ganyan. Tapos yun nga, yung iba, may nagpo-for good dito kasi nagustuhan nila yung environment, food, transportation, accommodation, like cheap lang, or gusto lang niya yung environment. May iba nagpo-for good talaga dito sa Thailand. Ang point ko rin is huwag nating diktahan sila ba or pangunahan or like kailangan nating i-stop sila na huwag kayong pumunta dito, ganyan, ganyan, ganyan. Ang gusto ko is like let them experience kung ano ba talaga yung sa buhay nila, yung path nila, ano bang destiny and fate nila, ganyan. At ito rin, hindi lahat ng school is malaki ang offer. Hindi lahat ng school, like public school, private school, international school, may iba malaki ang offer, may iba maliit ang offer, may iba marami ang teaching periods, may iba maliit lang yung teaching periods, yung iba yung duty, yung school duty, or log-in, time out, time in, time out. Iba-iba iba-iba talaga. Kahit public, private, international pa. Iba-iba lahat dito. Tapos yung iba, may iba na 12 months payment, 11 months payment, 10 months payment, may iba 12 months contract, ganyan. Tapos feeling ko rin, yung iba is parang takot malamangan na maliit lang yung offer nila. Tapos yung mga bagong pasok na Pinoy is malaking offer ang natanggap. Yung parang ganyan ba, may iba rin akong na-observe na ganyan dito sa Thailand. Tapos na-observe ko rin ba, like grabe talaga yung crab mentality sa mga Pinoy ba, like lalo na yung mga Pinoy na sobrang negative sa buhay. Grabe dahil like parang takot ayaw malamangan or takot na may umangat na ibang Pinoy. Or like hayaan yung ibang tao na ma-experience yung life dito as a teacher in Thailand. Tapos yun nga yung palagi kong pinapaalala na hindi lahat swerte, may iba swerte, may iba minalas dito sa Thailand, ganyan, paswertihan lang talaga yan. Ang importante talaga, may dala kang baon na pera, yan talaga, as in. Tapos galingan mo lang sa demo mo at sa pagsagot sa interview. Yun nga yung sinasabi ko, ang pinaka-importante is may dala ka talagang pera. May dala kang pera na pangbala mo dito sa Thailand. Kaya sasabi ko 60k up, yan. Para bongga na yan. At least naman, tapos may nagsabi, yung 100, okay na ba? Go! 100 dai, 100,000 pesos, go! Lumaban ka. Pumunta ka dito. Tapos, yun nga, sinasabi ko, swerte lang yan, sa swertihan lang yan, or minalas ka lang talaga. Yan, sinwerte ka, minalas ka. Tapos may nagsabi na, hindi naman lahat, huwag kang mag-inganyo kasi hindi lahat magiging katulad ko daw sa buhay ko na nangyari na sinwerte or ganyan. Hindi ko sinasabi na swerte talaga ako minalas din ako, dai. Minalas din, tapos naging swerte, malas swerte. Dai, ganyan talaga sa buhay. Walang, like, hindi lahat swerte, dai. Like, hindi ganyan. Laban lang talaga sa buhay. Sila naglaban, sa buhay kalaban. Like, laban lang talaga, pray lang din, magdasal din, ganyan, dasal-dasal din, pray lang na makahanap ka ng school, good yung payment, malaki yung payment, ganyan, 12 months payment, ganyan siya ganyan siya dito sa Thailand. To summarize everything, charis! Yun nga, kailang yung pera, dapat may pera kang dala, talagang literal na may pera kang bawang bala. Unang-una, dapat may pera kang pangbala talaga,
Tapos, hindi lahat swerte dito sa Thailand or ganyan. Hindi lahat swerte, may malas din. Pero, laban lang talaga, laban lang talaga sa pag-apply, walk-in online, ganyan. Meron talaga yan. Basta magtiyaga ka lang. Magiging swerte din ang buhay mo, ganyan. Tiyaga lang. Pray to God din. Tapos yung pangatlo, syempre dahil paghandaan mo yung pang-demo at interview mo. Dapat labanan mo talaga yung pang-demo at interview kasi dyan talaga yung pinaka-importante talaga. Yun yung pinaka-importante talaga. As in. So, ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? I'm not sure kung may nakalimutan pa akong sabihin or itanong nyo lang sa comment section. Ganyan, magtanong lang kayo kung kaya kong sagutin, sagutin ko. Tapos, yung dun nga sa mga bashers ko or ayaw sa mga videos ko, i-block nyo lang ako or skip nyo lang or i-block nyo lang ako, go. Walang problema sa akin. Kasi kahit ako, binablock ko talaga. As in, binablock ko yung mga taong sobrang negative sa buhay. Sobrang negative sa buhay or like, dagdag stress lang ba? Dagdag stress lang sa sarili. Dagdag stress lang sa sarili ko or like, nagdudumi lang sa videos ko or mga comment section. Ganyan. Go lang. Wala akong problema kahit i-block ako. Wala akong problema dyan. Dahil kahit ako, binablock ko talaga yung mga taong sobrang negative sa buhay. Or sobrang pangit ng ugali or ano ba? Pangit sa hirap pasayahin or palaging ano bang term? Para sa akin parang nahalata ko ba or parang nakikita ko lang is yung mga taong mga negatibo sa buhay talaga or like sobrang negative sa buhay or like basher mo talaga siya or like ayaw kanya talaga or hindi ka talaga niya gusto or ayaw kanyang umangat or ayaw niyang malamangan. Ang mga tao kasing ganyan, like naghihintay lang sila kung kailan ka magkakamali sa videos mo kasi doon sila mag-comment ng negative comment or pag may nakita sila negative comment, lalaban din sila, like sasali din sila. Kaya never silang magla-like, never silang mag-share ng videos mo or never silang mag-comment ng mga good comments sa'yo. Kasi, yun nga, basher na sila ba? Like, ayaw na talaga niya sa'yo. Kaya, ang ginagawa ko, binablock ko talaga sila, ganyan. Kasi, dagdag stress lang yan or dagdag dumi lang yan sa videos ko or hindi mo naman talaga mapiplease yung mga tao na magustuhan ka. Like, hindi mo sila masabing magustuhan yung mga videos mo, content mo, o magugustuhan ang sarili mo. Like, hindi ko mapiplease or hindi mo mapiplease ang ibang tao talaga. And yun nga, sa mga taong nagustuhan ako or nagustuhan yung mga videos ko, like, thank you. Thank you dahil nagustuhan yung mga videos ko or content ko or pang-inspiration ko. Like, thank you dahil nagustuhan ko at you're welcome din kung nagustuhan nyo din. Ganyan lang siya. Kaya, laban lang sa buhay. Good luck and God bless to all. See you in Thailand. Sawadee ka, kapun ka.